Hindi lahat ng loan ay magandang desisyon. Sa katunayan, may mga loan na pwedeng magpabigat sa buhay mo sa loob ng maraming taon. Maraming tao ang nagsisi dahil inutang nila ang mga bagay na dapat pala ay pinag-ipunan na lang. Kaya kung balak mong mag-loan, huwag muna. Panoorin mo muna ang video na ito hanggang dulo dahil ibabahagi ko ang 8 bagay na hindi mo dapat i-loan para makaiwas ka sa malaking pagkakamaling pinagsisihan ng napakaraming tao. Ang number 1 ay iPhone o pinakabagong smartphone. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ng maraming tao ay ang paglo-loan para lang makabili ng pinakabagong iPhone o smartphone. Totoo, mas maganda ang camera, mas mabilis ang performance, at mas maraming bagong features. Pero ang tanong, kailangan mo ba talaga ito o gusto mo lang makasabay sa uso? Ang smartphone ay isa sa mga bagay na pinakamabilis mawalan ng halaga. Ilang buwan lang matapos itong ilabas, kadalasan ay bumababa na ang presyo nito at hindi magtatagal ay may bago na namang model na lalabas. Samantalang ang loan mo, tuloy-tuloy pa rin babayaran buwan-buwan, kasama pa ang interes. Kung ang cellphone ay kailangan mo para sa trabaho o negosyo, mas praktikal na bumili ng model na pasok sa iyong budget o mag-ipon muna bago bumili. Sa ganitong paraan, maiiwasan mong magbayad ng dagdag na interes para sa isang gadget na unti-unti ring naluluma. Tandaan, mas mabuting gamitin ang iyong kakayahang umutang sa mga bagay na nakakatulong na mapalago ang iyong kita kaysa sa isang luho na mabilis mawalan ng halaga. Ang number 2 ay motorsiklo para lang sa porma. Maraming tao ang nangangarap magkaroon ng bagong motorsiklo at wala namang masama roon. Pero ang problema ay kapag nag-loan ka ng motor para lang sa porma, pang-post sa social media o para makasabay sa uso. Kapag iyan ang dahilan, malaking posibilidad na pagsisihan mo rin ito sa bandang huli. Kapag kumuha ka ng motorsiklo sa loan, hindi lang ang presyo ng unit ang babayaran mo. May buwan ng hulog, interest, insurance, rehistro, maintenance at syempre ang gasolina. Kahit hindi mo ito gaanong ginagamit, tuloy-tuloy pa rin ang gastusin. At kung sakaling mawalan ka ng trabaho o bumaba ang kita mo, maaari kang mahirapang bayaran ang buwan ng hulog. Mas lalo itong nagiging problema kung ang motorsiklo ay hindi naman kumikita ng pera. Sana kung ginagamit mo ito para sa negosyo, delivery o pang araw-araw na biyahe na nakakatipid sa pamasahe, mas madaling mabawi ang gastos. Pero kung para lang ito sa porma o pang weekend na gala, malamang na magiging pabigat lang ito sa iyong buwan ng budget. Kaya bago ka mag-loan ng motorsiklo, tanungin mo muna ang sarili mo, makakatulong ba ito para kumita ako o dahil gusto ko lang makasabay sa uso? Dahil ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ganda ng motorsiklong minamaneho, kundi sa kakayahan mong kontrolin ang iyong pera at iwasan ang utang na hindi naman talaga kailangan. At bago ang number 3, kung bago ka lang dito, baka pwedeng pakilike nitong video at pakipindot na din ang subscribe button. Malaking tulong na ito sa ating channel at para lagi ka ring updated sa mga susi sa pagyaman videos. Ang number 3 ay luho sa online shopping. Isa sa mga pinakadelikadong dahilan ng paglo-loan ay ang pag-loan para lang sa luho sa online shopping. Madaling matukso sa mga flash sale, malaking discount at mga buy now pay later na alok. Dahil sa sobrang dali ng proseso, marami ang nakakabili ng mga bagay na hindi kailangan. Ang problema, mabilis mawala ang saya pagkatapos mong matanggap ang order. Pero ang utang, buwan-buwan mo pa rin binabayaran. Kasama pa ang interest at iba pang charges. Sa huli, mas mahal pa ang nabayaran mo kaysa sa tunay na halaga ng binili mo. Kaya bago ka mag-loan para sa online shopping, tanungin mo muna ang sarili mo kung kailangan ba talaga o gusto mo lang magkaroon nito dahil sa sale o uso. Kung hindi ito makakadagdag sa iyong kita o makakatulong sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan, mas mabuting maghintay at pag-ipunan lang ito. Tandaan, ang loan ay dapat ginagamit sa mahalagang pangangailangan o mga bagay na may tunay na halaga. Hindi sa mga impulsive na pagbili na maaaring pagsisihan mo rin sa bandang huli. Ang number 4 ay alahas. Maraming tao ang nangangarap magkaroon ng mamahaling alahas tulad ng gold necklace, bracelet, singsing o luxury watch. At totoo naman, pwede itong maging simbolo ng tagumpay. Pero kung kailangan mo pang mag-loan para lang makabili nito, baka mas mabuting pag-isipan mo muna. Bagamat may halaga ang ilang uri ng alahas, hindi ito garantiya na maibibenta mo agad sa presyong ipinambili mo. Sa katunayan, kapag kinailangan mo itong ibenta ng mabilisan dahil sa emergency, kadalasan ay mas mababa pa ang halaga na makukuha mo. Ibig sabihin, nalugi ka na sa bentahan, nagbabayad ka pa ng interes sa loan. Bukod pa rito,
Ang alahas ay may panganib ding mawala, manakaw o masira. Kapag nangyari iyon, wala na ang alahas pero tuloy-tuloy pa rin ang buwan ng hulog. Mas masakit isipin na nagbabayad ka pa rin para sa isang bagay na wala na sa iyo. Kung bibili ka ng alahas bilang investment, siguraduhin naiintindihan mo ang market at kaya mong bilhin ito nang hindi umaasa sa utang. Pero kung ang dahilan ay para lang magmukhang mayaman, makisabay sa uso o may maipost sa social media, hindi magandang ideya ang mag-loan. Mas mabuting unahin ang pagbuo ng emergency fund, pag-iipon o pag-i-invest sa mga bagay na makakapagpalago ng iyong kita. Tandaan, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng alahas na suot mo, kundi sa tibay ng iyong pananalapi at sa kakayahan mong iwasan ang mga utang. Ang number 5 naman ay brand new car. Maraming tao ang nangangarap magkaroon ng brand new na sasakyan at wala namang masama roon, lalo na kung kailangan ito para sa pamilya o sa trabaho. Pero kung maglo-loan ka ng brand new car dahil gusto mo lang makasabay sa iba, maaaring isa ito sa pinakamahal na financial mistake na magagawa mo. Ang unang dapat mong malaman ay mabilis mawalan ng halaga ang isang bagong sasakyan. Sa oras na mailabas mo ito sa dealership, bumababa na agad ang value nito. Habang lumilipas ang mga taon, patuloy itong nagde-depreciate. Pero ang loan mo ay pareho pa rin kailangan bayaran buwan-buwan. Hindi rin hulog lang ang gastos. May insurance, rehistro, maintenance, pagpapalit ng gulong, regular na PMS, at syempre, ang gasolina. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, maaaring mas malaki pa ang buwan ng gastos kaysa sa inaasahan mo. At kung sakaling bumaba ang kita o magkaroon ng emergency, maaari itong maging malaking pabigat sa iyong budget. Pero kung ang sasakyan ay ginagamit para sa negosyo, paghahatid ng produkto o paraan para kumita ng mas malaki, maaaring may katwiran ang paglo-loan. Pero kung ang dahilan ay para lang magkaroon ng mas magandang sasakyan kaysa sa iba, mas makakabuting maghintay, mag-ipon o pumili ng mas abot-kayang opsyon. Tandaan, ang sasakyan ay isang convenience, hindi sukatan ng tagumpay. Mas mahalagang matatag ang iyong pananalapi kaysa magmukhang mayaman habang baon naman sa utang. Ang number 6 ay online gambling o sugal. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamaling maaaring mong gawin ay ang pag-loan para lang makapagsugal o makapag-online gambling. Marami ang nag-iisip na babawiin ko lang ito. Kapag nanalo ako, mababayaran ko rin agad ang utang. Pero sa realidad, iyan mismo ang dahilan kung bakit mas lalo silang nalulubog sa utang. Ang online gambling ay walang kasiguraduhan. Kahit gaano ka pa kakumpiyansa o kahit ilang beses ka nang nanalo noon, walang garantiya na mananalo ka sa susunod na laro. At kapag natalo ka, hindi lang ang perang ipinuhunan mo ang mawawala. May utang ka pang kailangan bayaran. Mas delikado pa rito, kapag naubos ang inutang mo, madalas ay matetempt kang mangutang ulit para makabawi. Hanggang sa hindi mo na mamalayan, umiikot ka na sa isang cycle na utang at pag-asa na isang malaking panalo ang magliligtas sa iyo. Sa halip na umangat ang buhay mo, mas lalo kang naiipit sa interest, penalties, at stress dahil sa mga bayaring hindi mo na kayang habulin. Tandaan mo, ang utang ay dapat ginagamit sa mga bagay na may tsansang magbigay ng tunay na halaga o dagdag na kita, hindi sa isang sugal na maaaring mawala sa loob lamang ng ilang segundo. Kung wala kang perang handang mawala, lalong huwag kang mangutang para lang isugal ito dahil sa huli, ang pinakamalaking panalo ay ang pag-iwas sa desisyong maaaring magbaon sa iyo sa utang. At kung umabot ka hanggang dito, i-comment mo naman sa ibaba kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan nakaabot ang videong ito. Ang number 7 ay pambayad ng ibang utang. Isa rin sa mga bagay na hindi mo dapat i-loan ay ang pangbayad lang sa isa pang utang. Sa unang tingin, parang magandang solusyon ito. Babayaran mo ang lumang utang gamit ang bagong utang para lang hindi ka malate o matawagan ng pinagkakautangan. Pero sa totoo lang, kadalasan hindi ito nasosolusyonan ang problema. Ipinagpapaliban lang nito. Kapag ginawa mo ito ng paulit-ulit, unti-unti kang napapasok sa tinatawag na debt cycle. Imbes na nababawasan ang utang mo, nadaragdagan pa dahil sa panibagong interest, processing fees, at iba pang charges. Halimbawa, umutang ka ng 50,000 para bayaran ang dati mong utang. Pagdating ng ilang buwan, hindi mo pa rin kayang bayaran ang bagong loan, kaya mapipilitan ka na namang umutang sa iba. Hanggang sa dumating ang panahon na halos sweldo mo ay napupunta na lang sa pagbabayad ng iba't ibang utang. Ang mas magandang gawin ay alamin kung bakit ka nalulubog sa utang sa unang lugar. Bawasan ang hindi kailangang gastos,
gumawa ng maayos na budget, at kung kinakailangan, makipag-usap sa pinagkakautangan para sa mas magaan na terms sa halip na kumuha agad ng panibagong loan. Tandaan, ang bagong utang ay hindi tunay na solusyon kung wala ring magbabago sa paraan ng paghawak mo sa pera. Dahil kung utang ang ginagamit mo para takpan ang isa pang utang, para ka lang nagbubuhos ng tubig sa baldeng may butas. Maaaring pansamantalang napupunan ng tubig ang balde, pero sa kalaunan ay mauubos at mauubos din. Ang number 8 ay pangkasal. Isa rin sa mga bagay na hindi mo dapat i-loan ay ang pangkasal. Lalo na kung ang dahilan lang ay gusto mong magkaroon ng engrandeng selebrasyon. Wala namang masama sa pangarap ng magandang kasal. Isang beses lang itong mangyayari sa buhay ng marami. Kaya normal lang na gusto mong maging espesyal ang araw na iyon. Pero tandaan, ang kasal ay isang araw lang. Samantalang ang utang ay maaari mong bayaran sa loob ng maraming taon. Maraming mag-asawa ang nagsisimula ng kanilang pagsasama na may mabigat ng obligasyon dahil sa loan na ginamit para sa venue, catering, dekorasyon o iba pang luho. Sa halip na mag-focus sa pagbuo ng kanilang bagong buhay, inuuna nilang isipin kung saan kukuha ng pambayad sa buwanang hulog. Mas maganda kung iaayon ang gastos sa tunay mong kakayahan. Hindi kailangan gumastos ng malaki para lang maging masaya at makahulugan ang kasal. Ang mas importante ay ang matibay na pagsasama at ang maayos na simula ng inyong buhay bilang mag-asawa. Kung kailangan mong mangutang para lang maipakita sa iba na maganda ang kasal ninyo, baka senyalis iyon na masyado ng malaki ang plano kumpara sa iyong budget. Mas mabuting magsimula ng simpleng kasal na walang mabigat na utang kaysa magkaroon ng marangyang selebrasyon pero ilang taon namang nagbabayad ng loan pagkatapos. Dahil sa huli, hindi ang laki ng handaan ang magtatagal sa isang relasyon, kundi ang tamang paghawak sa pera at ang matibay na pagsasama. At iyan ang 8 bagay na hindi mo dapat i-loan. Tandaan, hindi lahat ng bagay ay dapat binibili o ginagastusan gamit ang utang. Bago ka pumirma sa anumang loan, itanong mo muna sa sarili mo kung makakatulong ba ito para mapabuti ang buhay mo o mas lalo ka lang mababaon sa utang. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.